alam po ninyo na pag-usapan natin last time yung about sa pasalo. At marami po nagtatanong sa amin, uy, okay pala yung current asset, current liabilities na yan, so we can get yung current ratio. Pero meron pa pong iba't ibang tinitignan para po malaman kung ang negosyo ay maganda. Sabihin po natin na naubos na po nung dating may-ari lahat ng pera niya, no? Yung current asset niya, wala na inventory kasi talagang palugi na, no? Ako po, ang isa sa mga tinitingnan ko po palagi is ano po ang capability ng isang negosyo para kumita. So paano po yun? Ako po, tinitingnan po namin palagi is ano ba yung binibenta? So it can be a product or service, right? Kung nakita nyo po yung binibenta, ideally, malalaman nyo din po kung magkano po yung halaga ng binibenta. So it can be cost of goods sold or yung cost or expenses mo para po ma-render yung service. So let's say for example, ang binebenta nyo po ay kape. Ang kape po kasi malaki ang tubo, na example po ito. Ang isang kape po na 100 pesos, ang range po ng puhunan niyan, it can be around 25 to 30 pesos. Yan po yung mga average po, no? Siyempre yung iba mas masarap, mga 40 pesos ang puhunan, pero yung iba naman po around 20 pesos ang puhunan, yung talagang tipid tips, no? Pero usually, nagpe-play po around dyan 25 to 30%. Ngayon po, kung ang isang produkto, meron kang tinatawag na 70% gross margin. O, yan po yung tinatawag namin na sa management na contribution margin. Ay, naku, ang ganda po niyan. Meron kang around 70%. So, ibig sabihin po niyan, kung ikaw bumenta ng 100 cups sa 100 pesos, meron ka pong 10,000 pesos. Tama? Now, yung 10,000 pesos na yon, ang tubo nyo po doon is around 70%. 7,000 pesos. Tama? Okay. Ngayon po, hindi nyo pa po yung tubo, gross pa lang po yan. Yan po yung tinatawag na contribution margin tulad ng sinabi ko. Ibabawas pa po dyan yung mga expenses po ninyo tulad ng pasweldo, renta, kuryente, plastic, at iba't iba pang mga expenses. Pero yung mga yan po, okay lang yan kasi yan po ay tinatawag na fixed. Ang tinatawag po na fixed, wala kang magagawa. Bakit? Malakas o mahina, yan pa rin ang gastos mo. So balik po tayo. Ang isang negosyo na kumikita po ng 30 hanggang 70 or 80%, okay yan. Bakit po? Kasi po, hindi po lahat ng negosyo kumikita ng contribution margin ng 30% or plus or ng malalakas, no, 50% or what. Bakit po? Kasi po, minsan merong mga negosyo na manipis lang yung tubo pero malaki po yung volume. So okay lang sa kanila na maliit lang po yung tinatawag na contribution margin. Usually ito po yung mga fast-moving consumer goods or ito po yung mga commodities. Ayan. Pero meron ng mga produkto na malaki yung tubo tulad ng nasabi ko po sa inyo, yung coffee, yung beverages, ayan, maganda po yan. Meron nga din po mga produkto na kahit virtually wala ng puhunan, pwede. So if you're selling digital products, meron kang 100% margin practically. Bakit? Kasi po, kahit bumili ng isa or 1,000,000 piraso, same lang po halos yung cost ninyo. Dahil po digital po yung product. But for you to know kung ang isang negosyo po ay okay, saluhin, maganda, at least ang margin niya po ay nagre-range from 30 to 70%. More than that, okay yan syempre, pero yan po yung realistic na margin na okay ang negosyo. Kaya kung nag-iisip ka ng isang negosyong pasalo, tignan mo ang contribution margin or gross profit ng iyong negosyo. Maraming salamat and I hope you learned something new today.